Magandang buhay sa inyong lahat. Ngayon ay aming tatalakayin ang isa sa mga mahalagang sulat mula sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal para kay Father Vicente Garcia. Aming susuriin ang kanyang pagkakakilanlan, mga katangian at paniniwala, pati na rin kung paano ipinapakita sa sulat ang kahalagahan ng paggabay at pagbabahagi ng kaalaman. Una nating alamin kung sino nga ba si Padre Vicente Garcia. Isa siyang makabayang pari na naging mahalaga tagapagtanggol ng akda ni Jose Rizal na Noli Me Tangere. Sa kabila ng matinding batikos mula sa mga praile, ipinakita niya ang kanyang tapang at talino sa pamamagitan ng pagsusulat ng depensa para sa nobela. Si Padre Vicente Garcia at si Jose Rizal ay hindi personal na malapit o nagkaroon ng direktang ugnayan, ngunit nagkaroon sila ng mahalagang intelektual na koneksyon. Ipinagtanggol ni Padre Garcia ang nobelang Noli Me Tangere ni Rizal laban sa mga batikos ng mga praile, lalo na sa pamamagitan ng kanyang sinulat na nagpapaliwanag na ang layunin ng akda ay ibunyag ang mga mali sa lipunan at hindi labanan ang relihiyon. Dahil dito, masasabi na si Padre Garcia ay isang taga-suporta at tagapagtanggol ng mga ideya ni Rizal kahit hindi sila magkakilala ng personal. Ngayon, talakayin naman natin sino ang sinulatan. Si Dr. Jose Rizal ay sumulat kay Father Vicente Garcia noong January 7, 1891 habang nasa Madrid, Spain. Si Father Vicente Garcia ay isang Filipino priest, scholar at manunulat na kilala sa pagtatanggol sa nobelang Noli Me Tangere ni Rizal laban sa mga batikos ng ilang praile at konserbatibong sektor. Sinulat siya ni Rizal dahil malaki ang respeto niya kay Father Garcia. Sa liham, ipinahayag ni Rizal ang kanyang pasasalamat at paghanga dahil si Father Garcia ang isa sa mga unang Pilipinong matapang na nagtanggol sa Noli Me Tangere at sa katotohanan. Ngunit higit pa sa simpleng pasasalamat, humihingi rin si Rizal ng gabay, karunungan at suporta mula sa nakatatandang henerasyon. Sa sulat, binigyan din ni Rizal na ang kabataang Pilipino ay may hangarin magsilbi at ipaglaban ang bayan. Ngunit kailangan nila ang karanasan at kaalaman ng mga nakakatanda upang maging matagumpay ang kanilang hadikain. Binanggit din niya ang kanyang pangamba na maraming matatalinong Pilipino ang namamatay na hindi na ipapasa ang kanilang kaalaman sa susunod na henerasyon. Kaya gustong hingkayatin ni Father Garcia na ibahagi ang kanyang karunungan para sa pag-unlad ng bansa. Sa madaling sabi, sinulatan ni Rizal si Father Vicente Garcia hindi lamang para magpasalamat kundi para humingi ng moral support, guidance at intellectual leadership para sa kabataang Pilipino at sa laban para sa reforma at pagmamahal sa bayan. Ngayon dumako tayo sa kanyang katangian. Si Father Vicente Garcia ay kilala sa kanyang pagiging matapang at makabayan, na malinaw na ipinakita sa kanyang mga paninindigan at gawain. Isang katangian nito ay ang pagiging matapang. Si Father Vicente Garcia ay nagpakita ng katapangan sa kanyang matibay na paninindigan at walang takot na pagtatanggol sa tama, kahit may panganib ito. Pangalawa naman ang pagiging makabayan niya. Ipinakita ni Father Vicente Garcia ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pag-una sa kapakanan ng bansa at pakikipaglaban para sa katotohanan at katarungan. Ang isa pang katangian ni Father Vicente Garcia ay ang kanyang integridad dahil nanindigan siya sa kanyang paniniwala kahit na ito ay salungat sa opinyon ng mas nakakarami at maging ng mga makapangyarihan sa panahon niya. Hindi siya nakisabay sa popular na opinyon kundi pinili niyang sabihin at ipagtanggol ang sa tingin niya ay tama at makatarungan. Sa kabila ng posibleng epekto nito, sa kanyang reputasyon at posisyon, nanatili siyang tapat sa kanyang prinsipyo at sa katotohanan. Pinakita nito na siya ay isang tao
na may matibay na moral na paninindigan at hindi madaling matinag ng impluwensya ng iba. Next slide po. Saang lugar ba nanggaling ang sulat? Ang liham na yun ay sinulat ni Dr. Rizal sa Madrid, Spain noong January 7, 1891. Ang sulat nito ay para kay Padre Vicente Garcia, isa siyang Pilipinong pari at scholar. Ang liham ay natanggap sa Pilipinas na kung saan naninirahan lingkod si Padre Garcia nung mga panahon na yun. Ano ang kanyang paniniwala? Ang paniniwala ni Dr. Rizal batay sa kanyang liham kay Father Vicente Garcia ay nakasentro sa pagpapahalaga sa katotohanan, hustisya at kaalaman. Kaalaman ang susi sa pagkakita. Kailangan ng kabataan ng guidance ng nakakatanda at ang progress ay nakukuha kapag nag-share tayo ng knowledge. Sa madaling salita, ang kanyang paniniwala ay nakaugat sa paglilingkod sa bayan, paggamit ng talino para sa kapwa, at pananampalataya sa katarungan ng Diyos. Dagdag pa rito, ipinapakita rin sa liham ni Jose Rizal kay Father Vicente Garcia ang kanyang matibay na paniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon bilang sandata laban sa kamangmangan at pang-aapi. Para kay Rizal, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa malayang pag-iisip, isang uri ng kalayaan na hindi madaling makamit kung ang mamamayan ay hindi mulat sa katotohanan. Kaya naman, mahalaga para sa kanya ang pagbubukas ng isipan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng pag-aaral, kritikal na pag-iisip, at pag-unawa sa sariling kalagayan. Higit pa rito, may kita rin ang kanyang paninindigan laban sa bulag na pagsunod sa otoridad, lalo na kung ito ay nagdudulot ng kawalan ng hustisya. Hindi niya itinatanggi ang kahalagahan ng relihiyon, ngunit binibigyan diin din niya ang tunay na pananampalataya ay dapat nakaayon sa katuwiran at kabutihan, hindi sa pananakot o pang-aabuso. Sa ganitong pananaw, hinihikayat ni Rizal ang bawat isa na maging mapanuri at magkaroon ng lakas na loob na ipaglaban ang tama kahit pa ito ay laban sa makapangyarihan. Sa kabuuan, ang kanyang paniniwala ay hindi lamang para sa kanyang panahon, kundi patuloy na nagbibigay aral sa kasalukuyan na ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili, sa paglinang ng isipan at sa pagkilos para sa ikakabuti ng nakakarami. Ngayon, dumako naman po tayo sa ano ang okasyon ng pagkuha ng dokumento. Una, pagkondena ng mga praile sa Noli Me Tangere bilang mapanganib at laban sa relihiyon. Matapos mailathala ang Noli Me Tangere noong 1887, mariing tiniligsa ng mga praile ang nobela dahil nakita nila ito bilang direktang pag-atake sa kanilang kapangyarihan at impluwensya sa lipunan. Ipinakita sa akda ang mga katiwalian, pang-aabuso at pagkukunwari ng ilang alagad ng simbahan noong panahon ng kolonyalismo. Dahil dito, itinuring nila ang nobela na hindi lamang laban sa simbahan, kundi isang banta sa kaayusan ng panlipunan ng kanilang kinokontrol. Sa halip na makita ito bilang panawagan sa reforma, inilarawan nila ito bilang mapanganib at makarelihiyong paglabag. Pangalawa, pagtanggol ni Father Vicente Garcia sa akda ni Jose Rizal. Sa gitna ng matinding batikos, naglakas loob si Father Vicente Garcia na ipagtanggol ang nobela ni Rizal. Sumulat siya ng isang sanaysay upang sagutin ang mga paratang ng mga praile at ipakita na hindi makatarungan ang kanilang pag-usga sa akda. Ipinakita ni Father Garcia na ang pagtingin ng mga praile ay nakabatay sa pansariling interes at hindi sa tunay na layunin ng nobela. Ang kanyang pagtatanggol ay nagpapakita ng katapangan dahil bilang isang pare, inilagay niya sa panganib ang kanyang posisyon upang ipagtanggol ang katotohanan. Pangatlo, paglilinaw na hindi heretical ang nobela kundi nagsasaad ng katotohanan sa lipunan. Kapag sinabing heretical, ito ay sumasalungat sa katotohanan. Nilinaw ni Father Garcia na ang Noli Me Tangere ay hindi isang aktang laban sa relihiyon o sa pananampalataya. Sa halip, ito ay naglalayang ilantad ang mga suliranin sa lipunan at mga maling gawain ng ilang tao na nasa kapangyarihan.
Ayon sa kanya, ang pagtukoy sa mga abuso ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa relihiyon, kundi isang paraan upang maituwid ang mali at maisulong ang tunay na diwa ng Kristyanismo, ang katarungan, katotohanan at kabutihan. Sumunod naman ay makasaysayang pagtatanggol sa kaisipang makabayan sa gitna ng kolonyal na paghihigpit. Ang ginawa ni Father Garcia ay hindi lamang simpleng pagtatanggol sa isang aklat, kundi isang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaisipang makabayan. Sa panahon na mahigpit ang kontrol ng mga kolonyal na otoridad at simbahan, ang pagsuporta sa ideya ni Rizal ay isang tahimik ngunit makapangyarihang anyo ng paglaban. Ipinakita nito na may mga Pilipinong alagad ng simbahan na handang tumindig para sa katotohanan at kapakanan ng bayan. Sumunod ay diskriminasyon kay Father Garcia at hindi pagka-promote sa simbahan bilang bunga ng kanyang ginawa. Bagamat hindi siya tuwirang pinarusahan o ipinakulong, dumana si Father Garcia ng hindi patas na pagtrato matapos ang kanyang pagtatanggol sa nobela. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong umangat sa posisyon sa simbahan na may ituturing na isang tahimik na parusa. Ipinapakita nito kung paano ang paninindigan para sa katotohanan at katarungan ay may kapalit, lalo na sa panahong kontrolado ng makapangyarihang institusyon ang kapalaran ng isang tao. Sa pagtatapos, ipinapakita ng sulat ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal para kay Father Vicente Garcia na dapat tayo isang maging maaasahan, matalino, at tunay na makabayang tao. Taglay niya ang malawak at malalim na kaalaman na nagsisilbing liwanag upang mabuksan ang isipan ng bawat indibidwal tungo sa katotohanan at kamalayan. Binibigyang dingdiin sa sulat na ang paghingi ng gabay at kaalaman mula sa mga taong higit na nakakaalam ay isang mahalagang hakbang upang magkaroon tayo ng makabuduhang pag-iisip. Sa pamamagitan nito, nagiging handa tayong harapin ang mga hamon ng buhay at nagkakaroon ng kakayahang gamitin ang ating natutunan, hindi lamang para sa pansariling pag-unlad, kundi pati na rin sa pagtataguyod ng katotohanan, katarungan, at pagmamahal sa bayan. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po.